So, hi guys. Ayan, may nagtanong sa atin, pa-share naman ng mga tanong ng immigration sa'yo. First time ka po ba at solo traveler? Okay? So, nagtanong to siya guys regarding dun sa video ko sa Singapore. Okay? So, ngayon, i-share ko sa inyo ano nga ba yung mga na-encounter kong tanong. Okay? Nung first time traveler ako o first time kong mag-travel. Okay? Way back 2018 Basta bisigaw sa labas. Okay, so wait, tapusin nga muna natin siya. So okay na yata. Okay, so way back 2018 first time travel ako that time. Ngayon, bali ang kasama ko that time guys, yung kuya ko po kasi that time traveler na siya, ang dami niya na napuntahan ding lugar. So ngayon sinama niya ako sa Hong Kong. First time travel ako. Ngayon, that time wala pa akong trabaho. Okay? So, ang tanong lang sa akin nung immigration noon, sino kasama ko? Okay? First time mag-travel. Sabi ko, oo. Kuya ko ang kasama ko. Then, ilang araw kayo doon? Sabi ko, 5 days kami sa Hong Kong. So, yun na yung, yun lang yung tanong sa akin nung taga-immigration. And then, kinuha yung passport nung kuya ko. Tiningnan lahat. Okay? So, ngayon, okay na. Nakalusot na ako doon. Tapos yung kuya ko naman, wala nang tinanong sa kanya. Kasi ang dami niya na rin travel kasi. Tapos, nung next travel ko that time, pagkasunod nun, Thailand naman ako, grupo naman kami. That time, naitrabaho na ako. Okay? Ang kami nun ata? 5 ata kami nun eh, mga kaibigan ko din. Tapos isa kong pinsan, pamangkin ko, 3 kami baling mag-anak, tapos the rest, kaibigan ko, katrabaho ko. So, 6 kami that time. Ngayon, ang tanong doon sa pinsan ko, sino yung kasama, sabi, ako nga daw, at saka yung mga kaibigan, ganon. Tapos, kinuha din yung passport ko. Kumbaga ganun set up. Kinuha din yung passport ko. Bale, ako ang pinahuli. Okay? So, yung pinsan ko at saka yung pamangkin ko, nauna sila. So, ako ang pinakahuli talaga. As in like, nanginginig itod ko kasi baka mamaya ako ng mga tanong sa akin. Ngayon, pero nakahanda kami lahat. Like, birth certificate, mga ganun, relatives, mga mothers, bali, lahat kami nakahanda. Ngayon, tinanong ako ang tanong lang sa akin nung una, sino yung kasama ko? Sabi ko yung pamangkin ko, tsaka pinsa ko, tsaka yung katrabaho, kaibigan, ganon. So, after nun, wala na. Kung kailan yung last kong travel. 2018 pa yun. Tapos, ang kasunod ng 2017 pa ako nag-Hong Kong. Basta ganun yun. Tapos, 2018 yata yung nag-Thailand kami. Oo, masama ganun, tapos sunod-sunod na yun. Ngayon, tinanong lang sa akin ganun, sino kasama ko, tapos ilang araw kami doon, ganyan, tapos kung may trabaho ako dito. Okay, so sinabi ko may trabaho ako, tapos kinuha yung certificate, employment, tapos kung ano-anong hiningi niya. So, meron naman kaming provide that time. So, wala naman. Tapos, ayun, pinalusot na agad kami. Wala nang questions. Tapos, after nun, nag-Taiwan ako, solo ako that time na nag-Taiwan ako. Ang tanong lang sa akin, ilang araw ako doon, sino kasama ko, kung ako lang, sabi ko ako lang, solo travel. Then yung hotel, meron na ako. Tapos yun lang. Tapos sunod nun, Cambodia. Sunod nung grupo ulit kami, mga kaibigan ko. Okay, mga kaibigan ko yung kasama ko. Kaklase ko nung college, kaibigan ko, ay katrabaho ko, tapos daris kaibigan na. So, wala na masyadong tanong sa akin, ganun lang siya, wala na, tanong lang kung ilang araw ako doon, sino yung naging kasama ko, ganun na lang yung tanong sa akin. Di na siya mahirap, okay, kasi marami nang tatak yung passport ko. Then, sunod, sunod? Yung Malaysia kami, 3 kami, kaklase ko, tsaka sa kong kaibigan naman. Ngayon, yung kaibigan ko,
muntikan na din siyang ma-upload kasi ang daming hiningi sa kanya kasi first time niya din. That time kasi, hindi kami gumawa ng mga itinerary. Wala talaga, as in like, round trip ticket lang, tsaka hotel. Yun lang talaga ginawa namin. Kaya tuloy, pinagdudahan siya. First time nga niya, wala kami ginawa. Ano daw gagawin niya doon? Ang daming tinanong sa kanya, tapos hiningan siya ng mga credit card lahat. Ang dami na. Sunod-sunod, yung kaibigan ko kasi na yun, may credit card siya, 2. Tapos dala din niya yung passbook niya. Tapos ano pa ba, dala niya yung sa kompleto naman siya guys, so hindi din ako totally nag-worried. Pero pagka once kasi napunta ka sa pangalawang immigrations, syempre mag-worried din ako, baka ganun mga, diba? So syempre kaibigan din natin yon. So ngayon mag-alala, tapos inantay ko talaga siya, hindi ako pumunta doon sa pinaka-gate, inantay ko muna siya para syempre. Tapos after nun, okay na, nakalusot naman siya. Tapos, the next ko nun, ito na yun, yung Singapore, dito na siya nag-comment. Ayan. So, nung pandemic kasi, di ba, last ko travel kasi, yung bago mag-pandemic, 2019, December, yan yun ata yung 2019 na pandemic, di ba? Pandemic. Tapos after nun, wala na, di na ako nakapag-travel kasi pandemic na yun eh. Pandemic, dapat mag-Singapore ako. So, nung okay na, yung pwede nang pumasok yung mga nagbabakasyon. So, pumasok na ako dito sa Singapore kasi ito yung next trip ko talaga that time. So, solo ako neto. Ako lang mag-isa. Ngayon, bali, pagdating ko dun sa immigrations, tinanong lang ako ng babae na parang nakasuot siya ng pang-Muslim. O, yung tanda ko talaga siya. Mabait yun na babae. Minsan kasi di ako pumipila sa mga babae, nasa lalaki ako. Pero mabait yung napunta sa kasi madaling araw, pag mga madaling araw, mababait yung mga nandun taga-immigration madaling araw. At tapos, ang tanong lang sa akin siya, anong gagawin ko sa Singapore? Sabi ko, magtutour. Wala akong booking ng mga tour package, okay? Sabi niya, ilang araw ka doon? Sabi ko, 4 days. Tapos, sino kasama mo? Sabi ko, ako lang. Tapos, tiningnan niya ulit, palit-ulit. Tapos, yung, lagi ko kasi dala, yung passport ko, kasi na-expired na yung passport ko. So, yung lumang passport kasi marami akong tatak nun. Dinadala ko, tuwing babiyahe talaga ako guys, dala-dala ko yung passport ko na luma. So, nakakatulong din siya. Tapos, hiningi niya sa akin, asan yung passport mo? Asan yung passport mo? Ganyan. Sabi ko, nandito. So, pinakita niya, tiningnan niya rin. Tapos, paulit-ulit siya, then, tinanong niya sa akin, basta matagal-tagal din yun. Mabusisi siya. Tapos, ang dami ng tapos, tinanong niya na, ba't wala kang ganito, booking, gano'n. Sabi ko, lang ako, DIY lang ako that time. Tapos, okay, tapos, yun, mga ako nang hiningi niya. Pero meron naman ako, na-provide naman ako. Tapos yung insurance, meron din ako noon. Tapos, ano pa ba? Yun lang. Di na siya di na siya mahirap. Tapos natawa pa nga ako kasi yung di ba, passport ko 2 nga, yung luma at saka yung bago. Inaiwan ko yung luma ko. Tapos tinawag niya pa ulit ako. Syempre kinabahan ako. Sabi niya, yung passport mo. Sabi ko, thank you po, ma'am. Sabi niya, have a good trip. Have a safe trip. Basta mga ganun yung pagka-word niya. Sabi ko, thank you, Lord. Tapos, next trip ko, itong Brunei. Muntikan ako magka-problema dito sa Brunei sa immigration kasi meron silang declare value. Okay? Ang nailagay ko kasi doon, nasa $200 ata. Maximum pala nila doon sa declare value is $300, di ba? Oo. Ayoko na mag-instant pa naipit ako that time, muntikan talaga ako naipit ako, buti na lang, sabi nung taga-immigration, sige kasi kasama ko naman daw yung mga tropa ko or mga barkada ko, covered na lang daw ako ng mga friend ko, sabing ganun. Yung pala, may dala pa akong extra nun, kasi di ko nga na-i-declare yun, kasi sabi ko okay na yung $200 di-declare ko. Tapos di ko naman naubos ng US dollar ko na 200, di ko na, sobra-sobra pa nga siya eh. Tapos dala-dala ko pa rin yung extra ko. So, yun lang. Tapos, sa Vietnam naman, last trip ko neto, sa Vietnam, ang tanong sa akin, ilang araw ako doon? Kailan ang balik ko? Yun lang. Tapos, wala na. Wala nang tanong yung lalaki. Mabait din yung lalaki na. Tapos, yung isa kong kasamahan, na-interrogate siya, gawa nga yung last travel natin, napakatagal na. Then,
nag-travel siya tapos may mga papel na hinahanap sa kanya. Buti na lang kamo, mabait naman yung taga-immigration. Medyo matagal nga lang yung interrogation nila that time kasi parang pinagdudahan niya yata. Oo, so yun lang may share ko. Bye. Yun lang guys. Bye bye.